Little Fire, bakit mo rin sinusunod ang kalokohan niya? Sa tingin ko ay may punto si Lance, iniisip ng mga taong iyon na ang mga tao ng Extreme South Continent ay mababang antas na mga nilalang at walang pakialam na makasama ka, sa palagay ko kailangan na bigyan sila ng kaunting kulay. Sinabi ni Talia, iyon ay magpapalam sa kanila ng ating lakas bakit kailangan nating gawin iyon, gawing mabaho ang bulwagan. Sinabi ni Lance, Talia, hindi natin ito magagawa dito, bukod pa, hindi pa huli ang lahat para gawin ito mamaya. Speechless sa inyo, hindi ako lalabas sa hall. Walang magawang umiling si Talia at pumasok sa mga hangganan ng silid. Ang bagay na ito, na mabilis na kumalat, ay naging isang katatawanan sa lungsod ng Half-Immortal Clan. Sa ngayon, sa gitna ng Half-Immortal Clan. Prinsesa. Isang personal na kasambahay na may ngiti ang pumunta sa gilid ng isang marangal, maganda, at nakakaantig na babae. Princess, may narinig lang ako sa labas, this time iyong sword trial competition, we announced that all races could come and participate. Bilang resulta, kahit ang mga tao mula sa Extreme South Continent ay dumating. Ano? Dumating ang lahat ng tao mula sa Extreme South Continent. Nagulat ang prinsesa, na hindi inaasahan. Oo. Noong una naming inilabas ang impormasyong ito, sinabi namin na lahat ng lahi ay maaaring dumating, hindi namin isinama ang mga tao ng Extreme South Continent, pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Extreme South Continent, napakababa, ay hindi karapat-dapat. Nang pagpunta sa Half-Immortal Clan natin. Ang prinsesa ng Half-Immortal Clan ay nagsabi, sa katunayan, kahit ako ay hindi naisip iyon, ngunit ito ay aming pagkakamali, ito ay aming nakagawian na hindi papansinin ang mga hamak na nilalang ng Extreme South Continent, kaya noong kami ay naglabas ng impormasyon, kami ay hindi nagbigay ng espesyal na salaysay tungkol dito, maliban sa Extreme South Continent. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang mga tao ng Extreme South Continent ay palaging itinuturing na isang lahi, at hindi nila sinasadyang masaktan. Oo, kaya pinayagan sila ng ating mga tao na lumahok nang hindi sila itinaboy, na nagpapahintulot sa kanila na tamasahin ang parehong pagtrato tulad ng iba pang mga lahi, na nagpapakita na kaming mga half-immortal ay tinatrato silang pantay. Well, that's well done. Kaming Half-Immortal Clan ay hindi namin kayang aibuli ang mga maliliit sa mga malalaki, dahil kasalanan namin kami ang dapat sisihin. Ngunit, prinsesa, alam mo kung ano. Sa ngayon, maraming iba pang mga sagradong lahi ng hayop ang gumagawa ng eksena, desperadong umaapela sa atin na ilipat ang mga tao ng Extreme South Continent sa ibang mga lugar. Bakit? Hahaha, balita ko, ang mga tao ng Extreme South Continent, hindi pa rin sila sibilisado at kasing sibilisado ng mga hayop, kung saan-saan sila umiihi at tumatae, hindi lang umiihi sa common hall kundi tumatae pa sa hall. Ano? Mga mababang antas talaga sila. Bumantong hininga ang prinsesa ng Half-Immortal Clan. Nga pala, ang mga tao mula sa Extreme South Continent, sino ang pupuntahan nila para lumahok sa aking sword trials competition at sino ang gusto nilang salihan? Ito ay isang lalaking nagngangalang Lance, nabalitaan ko na siya ang pinakanamumukod tanging henyo ng tao sa buong Extreme South Continent. Ang pinakanamumukod tanging henyo ng tao ay isang hari lamang sa mga langgam, at kahit gaano pa siya katanji tanging, isa pa rin siyang nunal. Ang mukha ng kalahating immortal na prinsesa ay labis na nasusuklam. Ang personal na kasambahay sa tabi niya ay nagsabi, ang Lance na iyon ay ang pinakanamumukod tanging sa isang grupo ng mga langgam sa kanilang Extreme South Continent, maaaring siya ay may mataas na katayuan sa isang grupo ng mga langgam, ngunit dito sa aming Half-Immortal Clan, siya ay isang insekto pa rin. Kung hindi tayo nagkamali sa pagkakataong ito at hinayaan silang samantalahin ang puwang, paano magkakaroon ng pagkakataon ang taong Griffin na iyon nalabanan ka, prinsesa, itong si Tang. Hindi alam ni Lance kung gaano karaming mga buhay na pagpapala ang kanyang nalinang. Sige, huwag ka nang magpatagal dito, ilang araw na lang magsisimula na ang sword trial competition ko, kaya bakit hindi ka magmadali at handa? Oo, prinsesa. Pagkaalis ng dalaga, ang prinsesa ng Half-Immortal Clan ay lumapit sa salamin at tiningnan ang sarili sa salamin, maganda bilang isang celestial at may perpektong figure.
Bahagyang ngumiti ang half-immortal clan princess, ang kanyang kagandahan, ang kanyang katawan, maging siya ay mapapaibig sa kanyang sarili kapag tiningnan niya ito. Hindi naman sa narcissistic talaga siya, pero ang ganda niya talaga, at simula bata pa siya, na-appreciate na siya sa kagandahan niya, kaya hindi niya pinapansin ang itsura niya, pero ang ganda niya talaga. Pagkatapos ng lahat, siya ay sinuri ng half-immortal clan bilang, ang unang magandang babae sa kasaysayan ng half-immortal clan. Sinabi sa kanya ng ninuno ng half-immortal clan na sa hinaharap, kapag umakyat siya sa immortal world, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa immortal world kasama ang kagandahan niyang ito. At, siguraduhing mapanatili niya ang kanyang kadalisayan. Ang prinsesa na ito ng half-immortal clan mismo ay nadama na ang mga makapangyarihang immortal ng immortal realm lamang ang karapat-dapat sa kanya, at lahat ng mortal dito ay hindi karapat-dapat. At kaya, sa isang kisap mata, lumipas ang 3 araw. Sa lugar kung saan nakatira ang mga courtier ni Tang. Isang tao ang dumating, at pagkapasok ng taong iyon sa bulwagan, agad niyang tinakpan ang kanyang ilong at tumakbo palabas ng bulwagan sa takot. Damn! So what was rumored outside, that those low-level creatures in the extreme south continent were actually true. Tumakbo ang malakas na lalaking yun palabas ng hall at sumigaw, lahat, lumabas. Hindi nagtagal, lahat ng mga karera ay tumakbo, at bawat isa sa kanila ay lumabas na may takip ang ilong. Sabi ni Lance, lahat, maghanda, malapit na, may sumisigaw sa labas, labas tayo. Magsisimula na sa wakas ang sword trials ng half-immortal clan, talagang nasasakal ako. Sabi ni Harleen. Sinabi ni Talia, paano kung kailangan nating dumaan sa bulwagan kapag lumabas tayo mamaya? Sinabi ni Lance, ang nangyari noon ay tapos na, ang susunod na hakbang ay ang panahon para tayong mga tao ng Extreme South Continent na baguhin ang ating katayuan, tayo na. Si Lance at ang iba pa ay mabilis ding lumabas ng bulwagan at nagtipon kasama ang iba pang mga karera sa pasukan ng bulwagan. Pagkatapos maglakad palabas ng bulwagan, isang malakas na half-immortal clan ng ika-9 na yugto ng Tribulation ang tumayo sa harapan at sumulyap sa karamihan, sa wakas ay itinoon ang kanyang tingin kay Lance at sa iba pa, sinabi ng malakas na lalaki na iyon, yulo ang mga level na nilalang ng Extreme South Continent ay talagang umihi at tumae kung saan-saan, isang pagkakamali na hayaan kang pumunta sa aming half-immortal clan upang lumahok sa sword trial competition ng prinsesa sa pagkakataong ito. Sinabi ni Lance, Senior, mali ang pagkakaintindi mo, sa katunayan, kahit na kaming mga tao ng Extreme South Continent ay hindi kasing lakas ng iyong half-immortal clan, ngunit hindi kami ang uri ng lahi na umiihi at tumatae kahit saan, hindi kami napakababa ng ganyan. Nang marinig ito ni Lance, umungal ang isang lalaki mula sa Zezi clan, hindi ba ang ganitong uri ng mababang antas na nilalang? At ano ang baho na nagmumula sa bulwagan ngayon? Walang pakialam na ngumiti si Lance at sinabing, ito ay sinasadya, dahil ang mga tinatawag na Holy Beast Races ay laging tumitingin sa amin ng mas mataas na tingin, kaya sinadya kung naiinis ka sa baho sa bulwagan. Nang marinig ng mga lahi na iyon ang sinabi ni Lance, nagalit sila at gusto nilang talunin si Lance ng marahas. Ang malakas na lalaki ng half-immortal race ay nagsabi, sige, tahimik. Iyon, mula sa Extreme South Continent, wala akong pakialam kung napakababa mong mga nilalang, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag umihi o dumumi kahit saan sa susunod, lalo na pagkatapos pumasok sa palasyo ng half-immortal clan. 1952. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, hindi na ito susunod na mangyayari. Sa oras na ito, isang lahi ng 9th rank Tribulation powerhouses ang marahas na nagsabi kay Lance, anak, naaalala ko sa pagkakataong ito, nasaktan mo ako, pagkatapos umalis sa half-immortal clan, kung hindi kita papatayin, susundin ko ang iyong apelyido, at pagkatapos mong patayin, tiyak na pupunta ako sa Extreme South Continent at lilipulin kayong lahat na hamak na nilalang. Maghintay ka, gagawin ko ang sasabihin ko. Tama, lipulin ang lahat ng mababang nilalang sa Extreme South Continent. Agad na umalangaw-ngaw ang ibang lahi. Malamig na ngumuso si Lance, tatanggapin kita, ngunit mas maaga kang mamatay. Anak, may mga patakaran na ngayon ng half-immortal race na humahadlang o kung hindi man ay maglakas loob kang maging mayabang. Isa kang mababang lahi, hindi ka karapat-dapat na umiral sa Seven Seas.
Napunta ang tingin ni Lance sa mga taong nagbanta sa kanya, nanlamig ang bibig ni Lance, tila pagkatapos ng half-immortal races sword trials, maraming lahi ang kailangang kumilos laban sa Extreme South Continent. Sa kasamaang palad, minamaliit nila ang mga kakayahan ni Lance. Ang malakas na lalaking iyon ng half-immortal clan, lahat, itigil ang pagtatalo, wala akong pakialam kung ano ang sama ng loob mo, nasa teritoryo ka na ngayon ng half-immortal clan, anumang sama ng loob mo ay haharapin ayon sa gusto mo kapag umalis ka. Natahimik ang lahat. Lahat, pinaghintay kita nitong mga nakaraang araw, magsisimula na ngayon ang sword testing competition ng ating prinsesa, ngayon ay sumama ka sa akin sa palasyo para sa sword testing competition. Sa daan, tumahimik ka, huwag kang maingay. Mga ingay, huwag lumingon, at huwag tumakbo sa paligid, kung hindi, magdurusa ka sa kahihinatnan. Pagkasabi noon, ang malakas na lalaking iyon ng half-immortal clan ay nanguna, at sinundan siya ng lahat, hanggang sa ang palasyo ng half-immortal clan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa palasyo ng half-immortal clan. Sa isang lugar sa palasyo ng half-immortal clan, katulad ng isang martial field, napakaraming tao na ang nakapaligid sa lugar sa ngayon, at mukhang lahat sila ay mga taong may prominenteng katayuan sa half-immortal clan na kwalipikadong lumahok dito. Uri ng paligsahan sa pagsubok ng espada. Sinundan ni Lance at ng iba pa ang taong iyon sa venue. Ang sabi ng lalaki, maghanap na lang kayo ng lugar para tumayo dito at hintayin ang pagsisimula ng paligsahan sa pagsubok ng espada ng prinsesa, at pagkatapos, kung sino man ang turn ng karera na umakyat sa entablado at subukan ang mga espada kasama ang prinsesa ay aakyat. Tanong ni Lance, Senior, pwede ko bang itanong kung ano ang sword testing competition? Nang itanong ni Lance ang tanong na ito, ang ibang mga lahi ay tumitig ng mapang asar at bamulong, hindi nila alam kung ano ang sword trials, at nang ahas silang lumahok. Saan naiintindihan ng mga hamak na nilalang ng Extreme South Continent ang isang bagay na napaka-elegante, ang alam lang nila ay ang pag-aanak at pag-aasawa. Isang sunod-sunod na hindi kasiya siyang tunog ang ibinuga mula sa mga bibig ng mga lahi na iyon. Si Lance at ang iba ay labis na nalungkot sa kanilang narinig, ngunit hindi ngayon ang oras para makipagtalo sa kanila. Sinabi ng malakas na lalaking iyon mula sa lahi ng half-immortal, ang tinatawag na sword test competition ay ang pinakabagong pagkuha ng flying sword ng unang prinsesa ng aming clan, at narinig ko na ang grade ay mas mataas pa sa isang pseudo-immortal artifact, na naabot ang antas ng half-immortal artifact. Ngayon, kamakailan, matagumpay na naisakripisyo ng ating prinsesa ang lumilipad na espadang ito, kaya ngayon, inaanyayahan namin ang lahat ng henyong eksperto sa lahat ng lahi na subukan ang kanilang mga espada. Be the most talented of your respective races, or else they are not worthy to fight with our princess. Nung pumunta kayo dito kanina, nakapag-register na kayo. Naunawaan na ngayon ni Lance kung ano ang paligsahan sa pagsusulit sa espada, ito ay hindi hihigit sa isang kalahating immortal na prinsesa na bagong kumuha ng isang makapangyarihang espada at darating upang subukan ang espada sa unang pagkakataon. Nang dumating siya noon, si Lance ay dumating bilang ang lubhang. Nakarehistro ang pinakatalentadong tao sa Southern Continent na nangangahulugang nagkaroon ng pagkakataon si Lance na labanan ang prinsesa ng half-immortal clan. Ang sumunod ay isang mahabang paghihintay sa lugar hanggang alas 10 ng umaga, nang ang prinsesang iyon ay sa wakas ay pinalipad sa isang gintong palanquin ng ilang puting damit, at sa wakas ay lumapag sa ibabaw ng martial arts practice arena. Si Princess Ariana. Ang lahat ng kalahating immortal na angkan sa eksena ay lumuhad sa pagsamba, at si Lance at ang iba pa ay inutusan din na lumuhad ng makapangyarihang kalahating immortal na angkan na iyon. Ayaw ni Lance, ngunit kung lumuhad ang lahat, siya lang ang nakatayo, tiyak na siya ang magiging focus ng atensyon, tiyak na magkakaroon ng mas maraming gulo, pagkatapos ng lahat, hindi pa kayang talunin ni Lance ang mga para-human, ngunit naroon ay higit sa 10 para-human ng half-immortal clan. Habang kailangan pang lumuhad at sumamba si Lance, inaliw ni Lance ang kanyang sarili, damn it, ipagpalagay ko na lang na nakaluhod ako sa aking munting asawa. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang prinsesang iyon mula sa gintong palanquin at sinabi sa lahat, level body, no need to be polite. Saka lang napatayo ang lahat. Pagkatayo ni Lance, tumingin siya sa harap at nagulat, wow, isang napakagandang kagandahan.
Mabangis na nagliwanag ang mga mata ni Lance, at kailangan niyang sabihin na ang prinsesa ng half-immortal clan na ito ay napakaganda, ang kanyang katawan ay napakabuti. Kumatok. Nang dinilaan ni Lance ang kanyang mga labi, biglang may narinig na tunog ng lagok mula sa kanyang tabi. Ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang makita na ito ay isang lalaki na may pares ng mga sungay sa kanyang ulo, isang lalaki mula sa Heavenly Goat Clan, na hindi maiwasang malunok ang kanyang laway habang nakatingin sa prinsesa ng half-immortal clan. Pupunta ako, mas exaggerated kaysa sa akin, pervert, hinahamak ko siya. Sabi ni Lance sa loob. Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga mata ni Lance ang nagniningning, ang mga mata ng buong audience ay nagniningning ng maliwanag. Ang kalahating immortal na prinsesa na iyon ay nakatayo sa entablado, pinapanood ang lahat ng nasa ibaba niya na nahulog sa kanya, ang kanyang puso ay lumaki, na parang nagawa na niya ito ng higit sa isang beses, sa tuwing siya ay nagpapakita ng kanyang sarili, siya ay nakakaakit ng atensyon ng isang malaking bilang ng mga lalaki. Hindi nagtagal, isang malakas na para-human ang lumipad sa entablado at sinabi sa lahat, ngayon ang araw na ang aking anak na babae, si Ariana, ay magkakaroon ng kanyang sword test. Dito, hindi lamang namin inimbitahan ang pinakatanyag na mga henyo mula sa lahat ng lahi, ngunit kami, ang Half-Immortal Clan, ay pumili din ng 10 pinakanamumukod-tanging mga henyo upang magkaroon ng sword test kasama si Ariana pagkatapos ng 2 yugto ng panahon. Kayong lahat sa pagsama sa aking anak na babae sa sword test, ang aking anak na babae sa pamamagitan nito ay nangangako na hanggat maaari niyang hawakan ang 300 hininga ng hangin sa kamay ng aking anak na babae sa panahon ng sword test nang hindi nagpapatalo, pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makisalo sa hapunan kasama ang aking anak na babae. Wow! Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa arena, iniisip kung ano ang pakiramdam na makisalo sa isang hapunan kasama ang kauna-unahang kagandahan ng Half-Immortal Clan. Ngumiti ang magiging immortal na iyon, inaasahan kong magsisikap kayong lahat. Sa eksena, ang 10 henyo na iyon ng Half-Immortal Clan na dumaan sa 2 antas ng pagpili ay lahat ay sabik na subukan. Siyempre, ang pinakanamumukod-tanging mga henyo mula sa bawat lahi ay sabik na sabik sa loob. Sa ibaba, gusto kong anyayahan ang 10 henyo ng half-immortal race na umakyat sa entablado at hikayatin sila ng palakpakan. Sigaw ng isang malakas na lalaki na parang referee. Papa! Pumalakpak ang buong arena, at pagkatapos ay pumunta sa ring ang 10 batang henyo ng half-immortal clan. Tapos, sumigaw ulit yung referee na yun. Next, let's invite the most outstanding geniuses from all sides, from all races, to the stage. Si Lance at ang iba pang pinakatanyag na mga henyo mula sa iba't ibang lahi ay handa na rin at umakyat sa ring sa harap ng mga mata ng lahat. 1953. Isa-isang ipinakilala ng referee ang mga sword test subjects. Simula sa 10 henyo ng sariling clan ng Half-Immortal Clan, sila ay ipinakilala. Matapos ipakilala ang mga henyo mula sa kanilang sariling angkan, oras na para ipakilala si Lance, ang pinakamalakas na henyo mula sa ibang lahi. Susunod, ipinakilala namin ang mga pinakatanyag na henyo mula sa bawat isa sa iba pang mga lahi, at ang unang ipinakilala ay, ang pinakanamumukod tanging kabataang henyo mula sa Heavenly Ship Clan, si Omiyo. Palakpakan ang lahat. Papa! Sunod ay ang pinakanamumukod tanging henyo mula sa Dragon Clan, si Goo Kiyong. Pa! Ito ang pinakanamumukod tanging henyo mula sa Vermilion Bird Clan, Gao Lingyu. Pa! Ito ang pinakanamumukod tanging henyo mula sa White Tiger Clan, Dreamstar. Papa! Pagkatapos ng bawat pagpapakilala ng pinakanamumukod tanging henyo ng isang lahi, ang mga manunood ay nagbigay ng token applause, ngunit marami ang hindi nagbigay ng palakpakan dahil ang half-immortal race ay pakiramdam na mas mataas sa lahat ng sagradong karera ng hayop. Ito ang pinakanamumukod tanging henyo mula sa Porcupine Crow race, Hu Bingzin. Papa! Ito ang pinakanamumukod tanging henyo mula sa Vajra Clan, Sai Yuan. Ito ang pinakanamumukod tanging henyo mula sa Qilin Clan, Yan Bao. Pa! Itong Yan Leopard, kilala siya ni Lance,
sa araw na iyon sa Kilin Clan, nag-head-to-head si Little Fire at Yan Leopard sa Kilin King competition, at maiisip ang resulta. Gayunpaman, gusto ng Kilin Clan na mahanap ang Little Fire para lumahok sa sword trial competition ngayon pagkatapos, ngunit, hindi nila mahanap ang Little Fire, kaya, si Yan Leopard lang ang maaaring dumating. Ang pangatlo mula sa huli, ay si Master Joe mula sa Underworld Clan, bigyan natin siya ng isang round of applause. Ang penultimate, ay mula sa Aquarian Clan, Acrie. Ang siyam sa itaas, ay ang pinakamalakas na henyo ng siyam na Sacred Beast Races ng Seven Seas. Gayunpaman, hindi natapos ang pagpapakilala, mayroon ding Lance. Lahat ay nakatingin kay Lance. Tiningnan ng hukom na ilang listahan at nagtaka kung may pagkakamali, paano narito ang lahat ng tao mula sa Extreme South Continent. Ang huli ay, ang pinakanamumukod tanging batang henyo mula sa Extreme South Continent, si Lance. Tiningnan ng referee ang listahan at ipinakilala ito. Maraming pangungutya at talakayan, na parang nakakahiya ang hitsura ni Lance sa lugar na ito. Damn, may mga tao talaga mula sa Extreme South Continent. Kahit na ang mga mababang nilalang ng Extreme South Continent ay maaaring dumating, ito ay lasing kong mag-isip tungkol dito. Alisin ang mga barbaric na lahi ng Extreme South Continent, hindi ito ang lugar para manatili sila. Sa isang punto, may iba't ibang hiyawan mula sa karamihan ng mga manunood, may sumisigaw, may nagulat, at may lasing. Tumayo si Lance sa ring at agad na naging focus ng buong pulutong. Bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Lance, at hindi nahiya si Lance. Sa oras na ito, sinabi ng referee sa lahat ng manunood na huminto sa pagsigaw at sinabing, lahat, naiintindihan ko ang iyong mga damdamin, pagkatapos ng lahat, sa loob ng libu-libong taon, ang mga tao sa matinding katimugang kontinente ay nagbigay sa amin ng impresyon na sila ay isang hindi naliliwanagan, shitting in their pants, mating randomly on the roadside, at umihi at dumumi kung saan-saan, isang inferior creature. We all felt that the appearance of such inferior creatures in the palace of our half-immortal clan is an insult to our identity. Gayunpaman, ang katotohanan ay nadarating sila sa pagkakataong ito ay kasalanan natin, kaya kailangan nating pagbayaran ang ating mga pagkakamali. Kaya't hayaan mo siyang makilahok saglit, narito lamang siya upang ipakita ang kanyang mukha pa rin. Hindi na naghiyawan ang mga nakapaligid na audience sa puntong ito. Next! Let the competition begin. First up is the genius of our own clan. Kapag natapos na ang mga henyo ng angkan na ito, isa-isa nilang susubukan ang espada kasama ang prinsesa ayon sa listahan na kababasa ko lang. Sige, sa mga hindi pa nakakakuha, pumunta sa tabi. Tumayo si Lance at ang iba pa sa isang gilid ng ring. Ang half-immortal Princess Ariana, sa sandaling ito, ay nagpalit na ng damit, na isang kilos ng silid ng pagsasanay, pagkatapos lumipat sa silid ng pagsasanay, ang kanyang figure ay higit na ipinakita, napakakaakit-akit, hindi maiwasan ni Lance lunokon ang laway, ang audience, nang makita nilang naglalakad si Prinsesa sa gitna ng ring, napawaw cry silang lahat. Sabi ni Prinsesa Ariana, sige, simulan na natin. Pagkasabi niyon, ang 10 henyo ng half-immortal clan ay sunod-sunod na umakyat, at humalili sa pakikipaglaban sa prinsesa. Ang una, na nakipag-away kay Prinsesa Ariana ng 80 paghinga, ay pinatalsik ng prinsesa mula sa ring. Ang pangalawa, nakipaglaban para sa 78 na paghinga, at pagkatapos ay natamba sa ring. Ang pangatlo, nakipaglaban para sa 50 paghinga, at na-knockout sa ring. Kaya lang, lahat ng 10 henyo ng half-immortal clan ay natapos ang kanilang laban, at ang pinakamagaling sa 10, ay tumagal lamang ng 150 paghinga bago napatalsik sa ring. Nabighani ang mga manunood sa kakisigan ni Prinsesa Ariana. Ang ganda at sobrang lakas ng prinsesa, thirst. Oo, mula nang makuha ng prinsesa ang lumilipad na espadang ito, lumakas muli ang kanyang lakas, kahit na ang half-immortal clan ay pumangalawa, ay maaari lamang tumagal ng 150 paghinga sa mga kamay ng prinsesa. Princess, you're the cutest. Sigaw ng ilan sa mga fans ng prinsesa sa eksena. Sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Lance ay nakakainsulto. Sa loob-loob, sinabi ni Lance, napakahina.
Ang mga henyong iyon nakakalaban pa lang ng prinsesa ay napakahina sa mga mata ni Lance, ngunit hindi alam ni Lance kung gaano kalakas ang prinsesa, dahil hindi niya ito ibinigay ng buong lakas. Ngunit natitiyak ni Lance na ang prinsesa Ariana na ito ay hindi talaga tinututulan ni Lance. Matapos talunin ng mga henyo ng kanyang sariling lahi, sinabi ni Prinsesa Ariana, susunod, pakiusapan ang mga henyo ng bawat isa sa iba pang mga lahi na isa-isa. Sumigaw ang referee, ang unang sumigaw, umiyo mula sa Heavenly Ship Clan, umakyat ka. Sa sandaling ito, si Umiyo mula sa Heavenly Ship Clan ay labis na kinabahan, ang mga henyo ng kanyang sariling angkan mula sa Half-Immortal Clan ay isa-isang natalo, at hindi niya alam kung gaano karaming mga hininga ang kaya niyang tumagal. Uminom. Nagmamadaling umakyat si Umayaw mula sa Heavenly Ship Clan. Pa! Too bad. Next. Sigaw ni Prinsesa Ariana. Napabog si Umiyo palabas ng ring sa isang galaw, at sumigaw ang referee sa tabi niya, Heavenly Ship Clan, Umiyo, 3 breaths. Hahaha, ang sarap ng ulam. Nagtawanan ng mga nakapaligid na audience, ang mga henyo ng kanilang sariling angkan ay nakapagpigil man lang ng 12-dosenang hininga bago natalo, ngunit ang henyo ng Heavenly Ship Clan ay napabuga ng hangin sa loob ng 3 hininga. Sa sandaling ito, si Umiyo, na nabugbog sa labas ng ring, ay labis na napahiya, at gustong kumita ng kaunting mukha para sa Heavenly Ship Clan, ngunit nawala ng mukha. Ang pangalawa, si Go Kyung mula sa Dragon Clan. Isang gwapong lalaki ang pumasok sa ring. Sumigaw si Little White, Go Kyung, kuya, go for it and try to have dinner with the prinsesa. Nang marinig ang sigaw ni Xiaobai, na si Go Kyung ay napahiya, lumipad lang siya palabas ng ring sa 3 hininga mula sa Heavenly Goat Clan, at gusto niyang makipag-dinner sa isang tao. Kailangang tumagal iyon ng hindi bababa sa 300 paghinga ng hindi natatalo. Tumingin si Go Kyung at umahan. Sa sumunod na segundo, may sumigaw mula kay Prinsesa Ariana, masyadong mahina, sa susunod. Boom! Si Go Kyung ng Dragon Clan, sa buong view ng karamihan, ay sumabog sa ring. Dragon Clan Gojong, 2 hininga. Sigaw ng referee. 1954. Hahaha, mas ulam pa ang isang ito, sobrang lakas talaga ng prinsesa natin. Ang mga manunood ng Half-Immortal Race ay lubos na nasiyahan sa kanilang kawalang kabuluhan, napakagandang makita ang kanilang prinsesa na napakalakas at ang iba pang mga lahi ay napakadishi. Susunod, Gowling yung Vermilion Bird Race. Masyadong mahina, sa susunod. Gowling yo, 4 na hininga. Susunod, Whitebeard's Dream Star. Masyadong mahina, gamulong ka. Humirit ang prinsesa. Sumigaw ang referee, White Tigers, Dream Star, 1 breath. Hahaha. Nang marinig ang isang paghinga ay natalo, para bang nag-climax ang buong audience. Ang pinaka-namumukod-tanging henyo ng White Tiger Clan ay nakipaghalo sa karamihan na may kulay abong mukha, hindi nangangahas na makita ang sinuman. Ganun lang, sunod-sunod. Ang Piercing Crow Clan Hubingzin, 5 hininga. Ang Saiyuan ng Vajra Clan, 3 hininga. Yan Leopard ng Kirin Clan, 2 hininga. Sa sandaling ito, ang maliit na apoy sa karamihan, si Isabel, 2 tao, ay nakita ang Yan Leopard ng kanilang Kilin Clan, 2 hininga na ipapabugas sa entablado ni Prinsesa Ariana, pareho silang bumantong hininga, kahit 4 o 5 paghinga bawat isa Ngunit medyo tumaas din ang mukha. Sinabi ni Isabel, sinubukan ng aking kapatid na lalaki ang kanyang makakaya, tanging ang Prinsesa Ariana ay masyadong malakas, kalahating walang kamatayang angkan, karapat-dapat sa kalahating walang kamatayang angkan. Sabi ni Little Fire, napakalakas ng Prinsesa Ariana, hindi ko alam kung ilang hininga ang kayang tumagal ng kapatid kong ministro. Isabel daw? Ang iyong kapatid na ministro, pakiramdam ko ay isa lamang itong makapangyarihang bibig, tunay na lakas, maaaring hindi ganoon kalakas, taya ko na siya ay tanggayin mula sa entablado sa loob ng 5 hininga. Sa halip, ikaw yon, Little Fire? Kung umakyat ka dyan, may tiwala ako sa iyo, siguradong makakapag-sustain ka ng higit sa 100 paghinga. Inilibot ni Little Fire ang kanyang mga puting mata, Isabel, hindi mo masyadong naiintindihan ang aking ministro. Anyway, in my eyes, you're the best.
Ngumuso si Isabel, hindi siya naniniwala kung gaano kalakas si Lance. Nagpapatuloy ang laban sa ring. Underworld Clan, Joe Shishi, siyam na hininga. Wow! Napasigaw ang lahat sa gulat nang marinig na umabot ng siyam na hininga ang Unearthly Race bago natalo. Ang mga henyo ng nakaraang ilang karera, ang pinakamalakas na 5 hininga lang. Lahing Aquarian, Acrea, 2 hininga. Ang Aquarian race, isang lahi na nabubuhay sa tubig, ay sinabihan na sila ay magyayelo ng tubig sa yelo at aatake. Sa kasamaang palad, itong Acrea ng Aquarian na lahi ay tumagal lamang ng 2 hininga bago ito hinaipan palabas ng ring. Sa puntong ito ng laban, isang huling tao na lang ang natitira na hindi pa nakakapasok sa ring, at iyon ay ang hamak na nilalang mula sa Extreme South Continent, si Lance. Sumigaw ang referee, may natitira pang huling isa, Lance mula sa Extreme South Continent, hindi ko akalain na itong Lance na ito ay kailangang umakyat sa entablado, pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay napakasama na ang kanilang pisikal na depensa ay halos parang papel. Shells, ang isang pagbahin ay malamang na pumutok sa kanyang katawan. Sumigaw si Lance, ganyan ka ba Kate na pumunta ako sa stage? What? I'm doing it for your own good. Galit na galit ang referee. Sinabi ni Prinsesa Ariana, Tito Pat, dahil gusto na niyang mamatay, hayaan mo siyang umakyat dito, dahil nandito pa rin siya, at hindi nakikita ang aking espada ay katulad ng pagdating sa wala. Oo, Prinsesa. Sumigaw ang referee, anak, huwag ka munang umakyat dito. Tumalon si Lance sa ring. Naghiyawan ang mga manunood sa paligid, tapakan mo siya. Tumayo si Lance sa singsing at tiningnan ang prinsesa ng malapitan, naramdaman niyang mas maganda at kaakit-akit siya. Ang mga tingin ni Prinsesa Ariana ay napuno ng pagkasuklam at sinabi, Lance, ngayon lang sinabi ng aking ikawalong tiyuhin na ang mga tao sa iyong matinding katimugang kontinente ay masyadong mahina sa kanilang pisikal na depensa, at sinabi sa iyo na huwag ipakita ang iyong lakas, kailangan mong ipakita ang lakas mo, kung hindi ko makontrol ang lakas ko at mapatay kita, hindi mo ako masisisi. Sinabi ni Lance, aminin ko na ang ating mga tao mula sa Extreme South Continent ay talagang mahina sa pisikal na depensa kumpara sa mga lahi ng banal na hayop, ngunit dahil lamang sa mahina ang ating pisikal na depensa, hindi ito nangangahulugan na ang ating lakas ay mahina. Ilabas mo ang iyong pinakamalakas na lakas. What did you say? Take my best shot. What a frog in a well? Alam mo bang yung mga nakalaban lang sa akin, hindi ko man lang nailabas ang pinakamalakas kong lakas, ikaw lang. Sinabi ni Lance, anyway, iyon ang sinabi ko, nasa iyo kung gaano kalakas ang ilalabas mo. Ang walang utang na loob, wala ka pa ring ginagawa. Ngumuso ang prinsesa. Sinabi ni Lance, ibig mong sabihin, hayaan mo akong gumawa ng unang hakbang. Crap! Kung ako ang gagawa ng first move, mabubuhay ka pa ba? Pagkatapos ay pasalamatan ng prinsesa sa pag-amin nito, ako, si Lance ay magiging bastos. Sa eksena, nagkaroon ng katahimikan, sa katunayan ang pakikipaglaban ni Lance sa prinsesa ay higit na ikinababahala ng mga nasa eksena, gusto nilang malaman kung paano mamamatay si Lance. Uminom. Sabay-sabay na gumalaw ang katawan ni Lance, hinampas ang isang palad kay Prinsesa Ariana, sa orihinal ay maaaring mag-print ng palad si Lance nang hindi tumama gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit si Lance ay multo na umakyat gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pa! Masyadong mabilis ang paggalaw ni Lance at hinampas ang palad sa dibdib ni Prinsesa Ariana, bukod pa rito, nang hampasin niya ang dibdib, talagang pinisil ni Lance ang dibdib ng prinsesa bago ginamit ang kanyang lakas para mapalipad palabas ang prinsesa. Wow! Ang katawan ni Princess Ariana ay biglang parang palaso na lumilipad mula sa ring. Natulala ang buong arena. Ito, hindi pwede. Ito ay kumikislap. Sa sandaling lumipad ang prinsesa pababa mula sa ring, halos ang buong stadium ay nagdikit sa kanilang mga mata, na pinaghihinalaang malabo ang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos panasan ang kanilang mga mata at tumingin muli, ang prinsesa ay nahulog sa singsing na may isang kalabog at nagtaas ng ulap ng alikabok sa lupa sa ibaba ng singsing. Oh my God, ang libong gintong katawan ng prinsesa. Napatulala ang lahat.
Sa sandaling ito, si Lance, na nakatayo sa ring, ay umuinggong sa loob. Tingnan natin kung nagpapanggap ka pa rin na isang laban, at hayaan mo akong gumawa ng unang hakbang, kahit isang hininga. At saka, kinurot ko ang iyong dibdib. Kakaiba, bakit ako pupunta at gagawa ng isang bagay na napakasama? Siguradong hindi ko gagawin iyon sa nakaraan. Dapat ay ang mga alaala ng aking nakaraang buhay na ginawa kong subconsciously kurutin, ito ay talagang disgrasya sa akin, hindi ko. Alam kong sasabihin ito ng prinsesa sa publiko, o kung hindi, ako, si Tang, ay talagang sasabihin. Pagkalipas ng ilang segundo, si Prinsesa Ariana, na nahulog mula sa singsing, ay umakyat, mukhang nalilito at hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lance, at galit na sinabi, "Ikaw." Siyempre, ang galit ni Prinsesa Ariana ay hindi lamang tungkol sa pagbugbog sa labas ng singsing, labis na napahiya, kundi pati na rin ang kanyang dibdib na ngayon ay nakaramdam ng kakaibang sensasyon, ngunit nang siya ay kinurot lamang ni Lance, naramdaman niya ito ng malinaw at walang katulad. Ngumiti si Lance na may arko at sinabing, "Prinsesa, labis akong nagalit." Pagkasabi nito, tumingin si Lance sa referee at sinabing, "Iyan, senior referee, hindi ka pa sumigaw ng ilang hininga." Ang sumigaw si Tang referee sa prinsesa upang mabuga ng hangin mula sa ring para sa ilang paghinga. Ito. Nagulat ang katawan ng referee, ito ay tunay na isang Diyos na matalo ang mukha. Si Prinsesa Ariana ay, halatang walang hininga. Magalang na sinabi ni Lance, umaasa pa rin ako na maghato si senior para makababa ako sa entablado. Nang makita ni Prinsesa Ariana na si Lance ay may yelo at magalang na mukha, siya ay galit na galit sa loob, siya ay talagang kinurot sa dibdib ng isang hamak na tao, at sa sandaling ito siya ay mukhang walang mali. Higit sa lahat, siya ay talagang pinasabog ng ganyang tao mula sa ring. 1955. Dahan-dahan. Malakas na sigaw ni Prinsesa Ariana. Tahimik ang buong martial arts practice arena, napatingin ang lahat kay Princess Ariana. Sinabi ni Lance, "Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ng prinsesa, pinatalsik ka lang sa akin sa ring, nakita ng lahat, syempre, maaari mong tanggihan ito." Galit na sabi ni Prinsesa Ariana, "Gusto mo bang insultuhan ang karakter ng Half-Immortal Clan?" Tama, ngayon nga lang talaga ako na knockout sa ring, pero may dahilan iyon. Sigurado akong nakita mo lahat. Na ngayon ko lang naisip na marupok ka ng papel, walang panlaban, lalo pa ang pagpapakita ng kahit kay titing na lakas, at iyon ang dahilan kung bakit mo ako pinagsamantalahan. Ang mga tao ay tumango habang nakikinig, walang sinuman sa kanila ang naniniwala na ang prinsesa ay matatalo, kaya lahat sila ay sapat na nalinlang upang makaligtaan ang ilang kakanyahan. Not counting. Simulan mo ulit. Sabi ko na nga ba paanong walang kwenta ang prinsesa natin? Ang madla ng half-immortals lahat ay nilinlang ang kanilang sarili ng may kaluwagan. Sinabi ni Lance, "Princess, sigurado ka bang gusto mong gawin itong muli?" Sabi ni Prinsesa Ariana, "Oo, hindi lang iyan binibilang." Sinabi ni Lance, "Princess, kahit ano pa ang dahilan, ang pag-resign ay nangangahulugan ng pagkatalo, kahit na ang itunay na lakas ay hindi ganoon kalala, gayunpaman, iyon pa rin ang iyong problema." Hindi ko alam ang resulta, nagkamali lang ako, at hindi mo ako pinalabas sa ring dahil sa lakas ko. Sabi ni Prinsesa Ariana. Sinabi ni Lance, "Pasensya na, prinsesa, ayaw ko nang makipagkompetensya, mayroon akong trabaho." Kung hindi mo talaga aminin, kung gayon, kahit natalo lang ako ang ay natamba sa ring. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance para umalis. Teka. Nagmamadali si Prinsesa Ariana. May iba pa ba? Sabi ko naman sayo, naiilang lang ako natalo, hindi pa ba sapat? Nanlumo si Ayato, kaya ano pa ang silbi ng pagbibilang niyang talo? No, we have to come through this once. Sabi ni Princess Ariana. Sabi ni Lance, "I'm sorry. I admit talo. You're amazing, I will take it. Okay lang ba?" Tinadyakan ni Ariana ang kanyang paa, "Ano ang kailangan mo para muling labanan ako, Lance?" Sinabi ni Lance, "Mayroon ka bang sinseridad dito?" "Well, kung matalo mo ako, I'll have dinner with you tonight." Sabi ni Ariana.
Sinabi ni Lance, paumanhin, ang pagkain na kasama mo ay walang apela para sa akin. How dare you question the charm of this princess? Well, if you still manage to defeat me again and blow me out of the ring, then. Princess Ariana didn't think of what to do. Sinabi ni Lance, kung gayon pakasalan mo ako, maglakas loob ka ba? Ngumuso si Ariana, ikaw na matapang na magnanakaw, how dare the lowliest race even think of this princess? Sumigaw ang mga manunood, tayin mo itong anak na ito. Sabi ni Lance, kung talagang malakas ka, anuman ang itinaya mo ay walang kabuluhan. Tama, sige, tataya ako sa'yo. Kung kaya mo pa akong pasabugan sa ring, then I'll marry you. And since she wouldn't, why would she care about the bet? Sige, dahil nakikita mong okay ka, lalabanan kitang muli. Si Lance ay mukhang wala nang magawa. Teka, talo akong pakasalan ka, paano kung matalo ka? Gawin mo kung ano ang gusto mo. Well, kung hindi mo ako nanalo, kailangan mong pagbayaran ang iyong buhay. Oo. Lumapit ang referee at nagtanong, Prinsesa, sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa kanya? Ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng half fairies. Ang prinsesa. Sinabi ni Ariana, huwag kang mag-alala, walang paraan na matatalo ako sa isang pinakamababang lahi, at kung ako ay walang kakayahan, kung gayon ang pagpapakasal sa pinakamababang lahi ay isang mapait na parusa para sa akin. Sige. Sumigaw ang referee, simulan. Sa sandaling natapos ang hiyawan, inilabas ni Ariana ang kanyang buong lakas at inihampas ang kanyang lumilipad na espada sa kanyang kamay, dala ang kapangyarihan ng 10,000 na sinaunang mga tao at tumakbo pataas. Nakita ng lahat ng nasa eksena na sa pagkakataong ito, ang prinsesa ay ang pinakamalakas sa kanyang paghampas, at tila wala man lang naawa ang prinsesa. Tumayo si Lance sa lugar at hindi umiwas, ngunit iniunat ang isang kamay, ang kanyang kamay ay biglang bumuo ng isang gilingang bato, na nagbuga ng parang gatas na puting liwanag. Boom! Lahat ng kapangyarihan ni Prinsesa Ariana ay inilihis ng kapangyarihan sa kamay ni Lance habang papalapit ito, at sumabog ito sa lupa. Ang lupa ay biglang naging hukay ng daan-daang metro. Nagulat si Prinsesa Ariana. Bang! Sa sumunod na segundo, biglang gumaan ang pakiramdam ni Prinsesa Ariana, at habang lumilipad siya palabas ng ring, napagtanto niyang muli siyang hinampes ni Lance at nahuhulog sa ilalim ng ring. Hindi, ayoko. Nagmamadali si Prinsesa Ariana at sinubukang pigilan ang kanyang katawan sa himpapawid, ngunit ang kapangyarihan ni Lance ay masyadong malakas para makontrol niya, kaya nakamasid lang siya habang lumilipad patungo sa ibaba. Nang sing-sing. Gulong-gulo ang utak ni Prinsesa Ariana, hindi niya inaasahan na si Lance, ang pinaka-humble na lahi, ay talagang may ganoong kalaking lakas, kahit na mahina siya sa pisikal na depensa, hindi siya masasakta ng pisikal. Hindi ko siya gustong pakasalan. Si Prinsesa Ariana ay palaging sinasabi ng kanyang ninuno na siya ay magpapakasal sa isang makapangyarihang immortal sa hinaharap, at ang mga immortal lamang ang karapat-dapat sa kanya, kaya binantayan niya ang kanyang katawan, pero ngayon. Sa sandaling iyon, isang maitim na puwersa mula sa likuran, ang biglang tumulak pabalik kay Prinsesa Ariana. Wow! Biglang lumapag pabalik sa ring si Prinsesa Ariana. Tumingin si Lance sa isang parang walang kamatayan sa mga kinatatayuan. Nakita ni Ariana na nakatayo siya ngayon sa ring, hindi nahuhulog sa ilalim nito, at naging malinaw na tiyak na tinutulungan siya ng kanyang ama. Tumingin si Ayara kay Lance at nahihiyang tumingin sa loob na sa huli ay kailangan niya ng palihim na tulong ng kanyang ama para hindi mahulog sa lupa. Naisip ni Ariana na hindi alam ni Lance at nakonsensya niyang sinabi, Lance, kita mo, hindi mo ako pinatalsik sa ring. Ngumiti si Lance at sinabing, sa katunayan, ang prinsesa ay napakalakas, halos mahulog siya sa lupa, ngunit sa huli, nakabalik siya sa ring, ang kapangyarihang ito ay nakikita sa pangkalahatan, si Tang ay hindi tulad ng magaling kagaya ko. Agad namang sumigaw ang mga hindi inaasahang manunood na iyon, prinsesa, dahil natalo siya, patayin mo ang asong ito. Tama, patayin mo ang aso. Patayin mo na. Gayunpaman, naramdaman ni Ariana na nag-iinit ang kanyang mukha, at siya lamang ang nakakaalam na siya ay naging napakawalang galang.
Sabi ni Prinsesa Ariana, Lance, bilangin natin ito bilang isang draw, hindi mo kailangang mamatay at hindi ko kailangang pakasalan ka. Sinabi ni Lance, dahil ito ay isang kurbata, syempre iyon ang pinakamahusay, ngunit maglakas loob kung tanungin ang prinsesa, napakasama bang pakasalan ako? Ngumuso si Ariana, ikaw ang pinakamababang lahi at ako ang prinsesa ng half-immortal clan, sa pagitan natin, talagang hindi natin magagawa, kung hindi, tatawa-tawa ako ng aking angkan sa loob ng 10,000 taon. Gayunpaman, inaamin ko na ikaw ay isang tao na humahanga sa akin, at mula ngayon ay hindi ko namamaliitin ang mga tao sa iyong extreme south continent. Kung gayon, salamat, prinsesa, gusto ko ring sabihin sa lahat, kasama na sa lahi ng sagradong hayop, mula ngayon, huwag mong tingnan ang mga tao ng ating extreme south continent sa isang mababang liwanag, hindi na tayo magiging mas mahina o mas mababa sa iyo, sige, tapos na akong magsalita. Lumabas si Lance sa ring, lahat ng mata sa arena ay tumingin kay Lance na may masalimuot na tingin. 1956. Sa sandaling iyon, sumigaw ang hukom, opisyal na tapos na ang Sword Trials competition ngayong gabi, sa Royal Garden, isang Sword Trials feast ang gaganapin upang batiin ang prinsesa sa kanyang tagumpay. Siyempre, tinatanggap din namin ang mga henyo sa lahat ng lahi na dadalo. Sige, na-adjourn na ang handaan. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Si Lance at iba pa mula sa lahat ng lahi ay magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa kapistahan sa gabi. Congratulations, Brother Lance. Gulat na sabi ni Little Fire kay Lance habang palabas siya ng ring. Congratulations sa ano? Binabati kita sa paggawa ng lahat na huwag maliitin ang mga tao ng Extreme South Continent. Totoo yan. Lumingon si Little Fire sa kanyang kasintahang si Isabel at sinabing, Isabel, tingnan mo, ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang kapatid kong si Lance. Ako. Nakatingin ngayon si Isabel kay Lance na may hindi kapani-paniwalang pakiramdam, naisip niya na si Lance ay hindi karapat-dapat na maging kuya ni Little Fire, ang Little Fire bilang isang malaking kapatid ay halos pareho, ngunit ngayon, siya ay lubos na kumbinsido, ang lakas ni Lance ay higit na mas malakas kaysa sa Little Fire. Hindi nakapagtataka noon, ang kanyang ama ay itinalaga siya kay Lance. Gayunpaman, ngayong tao na siya ni Little Fire, tiyak na lalakas si Isabel. Inaliw ni Little Fire, Brother Lance, hindi ka na kayang pakasalan ni Prinsesa Ariana, kailangan mong pag-isipan ito. Umirap si Lance, sa tingin mo ba gusto ko talaga siyang pakasalan? Ayaw mo talagang pakasalan siya. Bakit makipagpustahan ka sa kanya? Nais ko lang na gawing mas matindi ang labanan sa pagitan ko at niya, upang ito ay maging mas nakapagpapasigla sa mga pandaman ng lahat, upang ito ay maging mas masasalamin sa aking lakas, at maging isang mahalagang kontribusyon sa aking pagpapanumbalik ng pangalan ng mga tao ng Extreme South Continent, kung hindi, kapag natapos ko siyang labanan sa katamtamang paraan, maaari ba akong magkaroon ng ganoong nakakapukaw na epekto ngayon? Ngayong ang aking epekto ay nakamit na, ang iba ay hindi na mahalaga. At paano kung pakasalan ka ni Prinsesa Ariana? Ang mga mata ni Lance ay kumislap ng may panghihinayang at tumawa, kung kaya ko talagang magkaroon ng ganoon kagandang babae, bakit hindi, hahaha. Sayang lang at hindi nagustuhan ni Prinsesa Ariana si Lance, medyo nalungkot si Lance sa loob. Brother Lance, dadalo ba tayo sa sword test feast ni Princess Ariana ngayong gabi? Sinabi ni Lance nang walang pag-aalinlangan, walang partisipasyon. Bakit? Ang ibang lahi na nakikita ko ay piniling dumalo, ito ang kapistahan ni Prinsesa Ariana. Hindi ako interesado sa kanya, tara na, aalis na tayo sa half-immortal clan ngayon. Tumalikod si Lance at naglakad palabas. Si Little Fire at ang iba pa ay nalungkot, lahat sila ay gustong dumalo. Hindi nakilahok si Lance dahil ayaw niyang ipagpatuloy ang pagkikita ni Prinsesa Ariana, at kung lumabas siya sa gabi na nakasuot ng sexy at magandang damit, natatakot si Lance na mairita. Sa enkwentro ngayon, talagang natalo si Lance. Ariana sa ilang segundo, ngunit sa kasamaang palad, ito ay lihim na sinasabotahe ng isang mala-immortal, kung hindi, si Prinsesa Ariana ay nahulog na sa singsing. Kung may pagkakataon, si Lance ay tiyak na gustong matulog kasama ang isang napakagandang babae. Walang pagkakataon, mas mabuting mawala sa paningin.
Sa sandaling ito, sa isa sa mga stand sa martial arts practice arena, isang malakas na quasi-immortal ang tumawag sa isang matandang lalaki sa ika-9 na yugto ng pagnanakaw. Aking hari, ano ang iyong mga utos? Ang ika-9 na yugto ng tribulation na matandang iyon ay abala sa pagiging magalang. Tahimik mong sinusundan ang mga taong iyon mula sa extreme South Continent, at patayin sila kapag nahanap mo ang pagkakataon. Pero yung Lance na yon, hindi siya natalo sa prinsesa hindi naman kasi siya natalo kaya gusto ko siyang patayin. Nasira niya ang reputasyon ng anak ko ngayon, dapat mamatay ang lalaking ito at hindi na siya payagang mabuhay. Oo, aking hari. Gagawin ko ito. Ang matandang iyon sa ika-9 na yugto ng tribulation ay agad na ginawa ito, tahimik na binabantayan si Lance at ang iba pa sa dilim. Hindi nagtagal ay umalis si Lance at ang iba pa sa palasyo at dumiretso sa labas ng Half-Immortal Clan. Nang matapos iyon ay bumalik si Prinsesa Ariana sa sariling silid at nagpalit ng sariwang damit. Ang eksena ngayong araw ay lumitaw sa kanyang kalooban, ang iba pa ay hindi niya naaalala, na si Lance, gayunpaman, ay palaging lumalabas sa harap ng kanyang mga mata. Kung ngayon ay nararamdaman na ang pagkakaiba sa dibdib. This son of a bitch, pervert. Saway at bahagyang ngumiti si Prinsesa Ariana pagkatapos ng pag-aaway, siya mismo ay medyo hindi maintindihan ang sarili, hindi niya talaga kinasusuklaman ang ugali ni Lance sa loob. Yung anak na to, malakas talaga siya, kung hindi pa ako lihim na tinulungan ng tatay ko ngayon, nahulog na ako sa singsing, hindi ba kailangan ko siyang pakasalan? Ngunit ngayong hindi ko na siya kailangang pakasalan, bakit hindi ako masaya gaya ng inaakala ko? Halika. Your Highness, please command. Pumasok ang isang katulong. Nasaan na ang lahat ng mga lahi na iyon? Balik sa prinsesa, mukhang bumalik na sila sa guest room kung saan sila tinanggap, pero nabalitaan ko na hindi na bumalik sa guest room ang mga taga-Extreme South Continent. Ano, hindi bumalik sa guest rooms? Bakit? Nabalitaan ko na umalis sila pagkatapos ng sword trial competition. Paano siya makakaalis ng ganoon? Biglang nakaramdam si Ariana ng biglaang pagkawala sa loob, naisip niyang makikita niyang muli si Lance ngayong gabi sa sword trial feast, at pagkatapos ay gusto niyang parusahan si Lance para ipakita ang kanyang sama ng loob sa naiipit ang kanyang mga suso ngayon, ngunit si Lance ay umalis nang walang anumang kalakip sa ganoong paraan. Prinsesa, isang mababang lahi mula sa matinding katimugang kontinente ay isang mababang lahi lamang, bakit sila mag-aalaga, ang kanilang kawalan ay hindi sila pumunta sa iyong piging. Sabi ng katulong na iyon. Ngumuso ang prinsesa, ito ba, talagang hindi karapat-dapat na dumalo ang aking kapistahan. Ang ibang mga tao ay nagsisiksikan upang dumalo sa aking kapistahan, na nag-iisip na mas makikita pa ako, ngunit siya, gayunpaman, ay walang anumang intensyon na manatili sa lahat, at sinabing aalis na siya. Mukhang naliligaw si Prinsesa Ariana, pakiramdam na tila walang attachment sa kanya si Lance, at bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa loob. Ang ganitong pakiramdam, hindi niya naranasan noon. Kakaiba, bakit ako makakaramdam ng sakit, dumating man siya o hindi, it's none of my business, what do I care? Napabuntong hininga na sabi ni Princess Ariana sa sarili. Lumabas ka muna. Oo. Pagkaalis ng katulong na babae ay naisip ni Ariana na siya ay kalmado, ngunit siya ay nasa kanyang silid, ngunit siya ay hindi mapakali. No, I can't just let him go like that, gusto ba niyang lumayo na lang pagkatapos niya akong maliitin? No way. May tao. Hanapin kaagad ang mga tao ng Extreme South Continent at siguraduhing dadalo sila sa aking kapistahan ngayong gabi. Oo. Sa oras na ito, umalis na si Lance sa Half-Immortal Clan. Habang nasa daan, hindi gaanong nagsalita si Lance, at ang kanyang kalooban ay tila naapektuhan ng isang bagay. Lumapit si Talia kay Lance at sinabing, Lance, may iniisip ka ba? Hindi. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi ka pa nagkaroon ng ganitong bok ng puso mula nang dumating ka sa mundo ng mga espiritu. 1957. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo ang sinasabi ko, dapat in love ka kay Prinsesa Ariana. Kalokohan.
Napakaganda ni Prinsesa Ariana, mahirap talagang lumaban, naiintindihan ko. Nagkaroon ng mahinang pakiramdam ng pagkawala sa loob ni Talia, noong nakaraan, nang kunin ni Lance sina Harleen, Lucy, Rosen, lahat para sa kanyang sarili. Si Talia ay walang kaunting kawalan sa loob niya, pati na ang selos, ngunit sa halip ay hinikayat si Lance na gawin iyon, ngunit sa pagkakataong ito, may pakiramdam ng pagkawala sa loob ni Talia. Dahil, sa pagkakataong ito, tila ibang-iba ang sitwasyon. Sa nakaraan, walang ganoong pakiramdam si Lance na aktibong umibig kay Harleen, Lucy, Rosen at iba pa, ngunit sa pagkakataong ito, si Lance ay puno na ng puso, ngunit ipinakita nito na si Lance ay aktibong umibig sa taong iyon. Ito ay isang malaking pagkakaiba na naging dahilan upang madama ni Talia na medyo nawala sa unang pagkakataon, hindi sa takot na si Prinsesa Ariana ang pumalit sa kanya. Napaka-sensitive talaga ng senses ng isang babae. Sinabi ni Lance, Talia, huwag ka nang masyadong mag-isip, pasensya na kung hindi ko kinuha ang ganoong kagandang babae, ginagamit ko lang siya bilang outlet para sa aking mga pagnanasa, iniisip mo rin. Marami, hindi mo ba sinabi noon na hindi mo ako iniisip na matulog kasama ang ilang babae, at hinikayat akong kunin si Harleen at ang iba pa, haha. Umiling si Talia, huwag kang magsinungaling sa iyong puso, sa pagkakataong ito, nararamdaman kong ginagalaw mo ang iyong tunay na nararamdaman. Kanya. Bullshit, ayon sa iyo? Hindi ako tapat kay Harleen, Lucy, Rosen, Yuna, lahat sila ay hindi totoo sa akin, kalokohan. Iba lang, tinatreto mo sila mula sa simula ng hindi mo gusto, hanggang sa unti-unting pagbuo ng pagkakaibigan, at sa huli mo lang sila tinanggap. At ngayon, sa unang pagkakataon, emosyonal ka, Lance, wala akong ibang ibig sabihin. Hindi kita pinipigilan, buti na lang masaya ka, ha? Ngumiti si Talia, pagkatapos ay lumipad pasulong, sa kanyang likuran, na nagparamdam kay Lance na medyo nag-iisa. Naalala ni Lance, mula sa mortal na kaharian hanggang sa espiritual na kaharian at lahat ng nararamdaman kay Talia, at ang kanyang utak ay lumilinaw ng husto. Thousand Jedi, hintayin mo ako. Naabutan ni Lance, hinawakan ang kamay ni Talia at sinabing, Talia, huwag kang mag-alala, tapat ako sa iyo. Okay lang talaga. Sabi ni Talia. Talia, paano kung tatanggalin ko ang mga alaala ng aking nakaraang buhay, ang mga alaala ng aking nakaraang buhay, sa hindi ko malay, palaging may epekto sa akin. Huwag mong tanggalin, mas makabuluhan sa iyo ang alaala ng nakaraan mong buhay kaysa alaala ng buhay mo ngayon, tsaka balewala talaga, kung pwede maging babae mo ang Prinsesa Ariana na iyon, masaya ako para sa iyo. Ngunit nakikita ko ang pagkawala sa iyong mukha. Ako ay isang babae, nakikita ang aking lalaki, kaya diretsyong umiibig sa ibang babae, sigurado ako na ito ay medyo saglit, masanay ka lang. Sabi ni Talia. Talia, pasensya na. Niyakap ni Lance si Talia sa kanyang mga bisig, nang makita si Talia na patuloy na nagdadalamati sa kanyang sarili, medyo nahirapan si Lance, ito ang kanyang childhood sweetheart kung ano ang maaaring mas malalim kaysa sa isang childhood sweetheart. You nerve? Ano ba ang dapat ikalungkot? Sinong lalaki ang hindi ganito sa lugar na parang walang kamatayang cultivation world? Sobra na akong nakita, manhid na ang puso ko, umaasa pa ba ako na ikaw ay tapat sa isang babae? Panghabang buhay na walang pagtataksil. Saan kaya iyon? Sinabi ni Lance, ngunit tapat ka sa akin. Ako ay isang babae, ipinanganak na iba, karamihan sa mga kababaihan sa immortal na mundo ng paglilinang ay ganyan, gaano karaming mga babae ang may tatlong puso. Sige, stop it. Let's go. Away from this place. Whether or not I really have feelings for Ariana, to hell with her, I just want you. Idiot. Binigyan ni Talia si Lance ng matinding magiliw na tingin. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance na may sumusunod sa kanya. Hindi ito pinansin ni Lance hanggang sa sandaling ito dahil ang kanyang kalooban ay naapektuhan ng ilan kay Ariana. May sumusunod sa atin, Terra na. Hinailan ni Lance si Talia at mabilis na naabutan ang grupo. Kuya Lance, ano ang ibinubulong niyong dalawa sa likod namin? Sabi ni Harleen. Gusto mong malaman, pumunta ka sa lungga ko sa gabi. Bastos.
Umirap si Harleen. Sabi ni Lance, sige, magsaya ang lahat, may sumusunod sa atin doon. Ano? Sinong ahas na maging matapang? Sino pa kaya ito, dapat ay ang half-immortals. Bakit nila tayo sinusundan? Si Prinsesa Ariana kaya, napakiramdam na sinira niya ang kanyang reputasyon sa iyo, ay nagpadala ng isang tao. Sinusubukang patayin kami. Sabi ni Purple Pupil. Sinabi ni Lance, hindi imposible, huwag muna tayong kumilos, ang taong sumunod sa atin mamaya ay ika-9 na yugto pa lamang ng kapigatian, hindi isang mala-immortal, hindi natin kailangang matakot, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makalayo sa half-immortals hanggat maaari. Si Lance at ang iba pa, ay agad na bumilis. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na sila ay bumilis, ang isa na sumusunod sa kanila, ang ika-9 na yugto ng kapigatian, ay agad na naabutan. Tumigil ka. Dahil humahabol sila, natural na huminto si Lance. Tiningnan ni Lance ang matandang lalaki na nasa ika-9 na yugto ng tribulation, ang matandang ito ay dapat na napakalakas, kung hindi ay hindi siya ipinadala upang habulin siya. Sinabi ni Lance, hindi ko alam kung para saan tayo hinahabol ng senior na ito, gusto mo bang imbitahan tayo pabalik sa piging ng prinsesa? Ngumuso ang matandang iyon, nilapastangan mo ang prinsesa at sinira ang kanyang reputasyon, sa tingin mo, makakaalis ka talaga ng ganito. Galit na galit si Little Fire, ito talaga ang pinadala ng asong iyon na si Prinsesa Ariana. Sinabi ni Lance, Prinsesa Ariana ang nagpadala sa iyo, tama. Hindi mahalaga kung sino ang nagpadala sa akin, ang mahalaga ay dapat mamatay kayong lahat dito ngayon. Ngumiti si Lance, hindi ko akalain na ang half-immortals ay isang mababang lahi, naisip ko na ang ganitong bagay ay mangyayari lamang sa mga mababang karera, labis akong nadismaya kay Prinsesa Ariana, nawala ako, kalimutan mo na ito. Tang sumakit ang puso ni Lance, para sa isang taong ayaw sa kanya at nagpadala sa kanya ng mga tao, si Lance ay walang kahit katiting na pagmamahal sa kanya, sa sandaling ito, lahat ng pagmamahal ni Lance kay Prinsesa Ariana ay sumangga. Hahaha, I'm glad you know. But unfortunately, it's too late. Now, you will do it yourself, or I will do it. Tanong ng matandang iyon. Sinabi ni Lance, sigurado ka bang karapat-dapat kang patayin ako? What? You're not going to have someone stronger than you around, thinking that you can still protected. That old man snorted with disdain. Sinabi ni Lance, natatakot ako na labis kitang nasorpresa ngayon sa half-immortal clan, ang iyong mga prinsesa ay hindi katugma sa akin, ngunit alam mo ba na talagang 1% lang ng aking lakas ang inilalabas ko ngayon? Ikaw ay namamatay at humihinga pa sa harap ko, sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Ngumuso ang matandang iyon, hindi siya makapaniwala, si Lance ay naglabas lamang ng 100% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ngayon kay Prinsesa Ariana, kung ganoon nga ang sitwasyon, gaano kaya kalakas si Lance? Hindi na ito tao. 1958. Tumaas ang sulok ng bibig ni Lance, sige, bago ka mamatay, ipakikita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang katawan ni Lance at naging anino. Ang matandang iyon ay hindi nagpaliban, ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay inihagis, at isang maliit, malasot lang itim na kapangyarihan ang agad na bomb alot, tila sinusubukang sugurin si Lance na para bang siya ay isang biktima ng gagamba. Wow! Ang kanyang itim na puwersa ay agad na sumugod kay Lance, na nagbigay sa kanya ng libu-libong itim na sinulid upang tumagos sa kanyang katawan, habang mahigpit na nakagapos sa isang bola. Ngumuso ng masama ang matandang iyon, at 1% lang daw ang ipinakita niyang lakas, nagyayabang kung sino ang hindi. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa likod ng ulo ng matandang iyon, hulaan mo kung sino ako. Biglang natakot ang matandang iyon at tumalikod sa takot, alam niyang nang marinig niya ang boses na iyon ay si Lance, hindi na kailangang hulaan. Paano ito posible, napasuko ko siya sa isang iglap, paano? Namutla ang mukha ng matandang iyon, hindi niya alam kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit ni Lance. Bago pagganap na tumalikod ang matanda, naghanda na si Lance para sa lahat ng pag-atake. Bang! Isang malaking puwersa ang bumagsak mula sa kanyang makalangit na talukap. Sa isang putok, nabasag ang bungo ng matanda.
Sa oras na ito, ang nabigla ay si Lance, dahil sinadya ni Lance na magagawa niyang pumutok ang kanyang utak at ang kanyang sanggol ay mamatay sa welga na ito. Gayunpaman, ang resulta ay medyo pumutok ang ulo at hindi namatay ni Katie Ting ang matanda. Ito. Agad na naisip ni Lance na ang pisikal na depensa ng half-immortals ay malakas, at sinadya ni Lance na sumabog ang utak na maging pisikal na estado ng isang tao, hindi ang half-immortals. Boom! Ang mabangis na mana ng matandang iyon, isang ulap ng itim na enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog, tulad ng isang bomba ng hydrogen na sumabog. Wow! Nasira ang lupa sa loob ng radius na ilang libong metro, sa kabutihang palad ito ay isang suburb, kung hindi, walang sinasabi kung gaano karaming mga inosenteng tao ang kailangang magdusa. Marahas na umatras ang katawan ni Lance, masyadong malakas ang pagsabog na iyon, ang dugo sa katawan ni Lance ay umaagos na pabalik. Ang matandang ito sa ika-9 na yugto ng kapigatian ay napakalakas, at malamang na malapit ng tumuntong sa ika-10 yugto ng kapigatian. Mula sa malayo, labis na nag-aalala si Talia at ang iba pa na si Lance ay walang immortal chi sa kanyang katawan, paanong hindi mag-aalala ang isang tao kapag ang isang malakas, napakalakas, ay papasok na sa ika-10 yugto ng tribulation para patayin si Lance. Kung namatay si Lance, tapos na rin sila, sa ngayon, kinasusuklaman nila ang kanilang kawalan ng kakayahan at hindi makaakyat para tumulong. Si Isabel, na nakatayo sa tabi ng Little Fire, ay talagang natulala sa sandaling ito, ang lakas ni Lance ay namangha sa kanya sa panahon ng sword trial competition, at sa ngayon, nakikita si Lance na kayang labanan ang napakalakas na ika-9 na yugto ng kapigatian, siya ay labis na humanga. Sa sandaling ito, nalaman niya sa wakas na ang Little Fire ay hindi maikukumpara kay Lance, bago niya naisip na si Lance ay makapangyarihan lamang sa kanyang mga salita, isang katawa-tawang iniisip. Sa sandaling ito, kahit si Little Fiery ay kayang hindi makakatulong, na nagpapakita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng lahat at ni Lance. Sa di kalayuan, isang babaeng nakadamit na kasambahay ang nagtatago sa mga palumpong, ang babaeng ito ay natigilan nang makita niya si Lance at ang matandang iyon na nag-aaway. Ang babaeng ito, ay walang iba kundi ang kasambahay na ipinadala ni Prinsesa Ariana kanina upang ibalik si Lance para sa kapistahan ngayong gabi. Naabutan siya ng katulong, ngunit ang hindi niya inaasahan ay makita ang isang eksena ng 9,000 taong gulang na sinusubukang patayin si Lance. Siyempre, hindi nang ahas ang dalaga na umakyat muli, bagamat hiniling sa kanya ng prinsesa. Anyayahan si Lance, ngunit ang 9,000 taong gulang ay dumating upang personal na habulin si Lance. Ibig sabihin, ang kanilang hari ang gustong pumatay kay Lance at ang iba pa, kahit na narito ang prinsesa, hindi niya ito mapigilan. Akala ko tiyak na mamamatay si Lance, ngunit nakita ng kasambahay na hindi madaling pinatay si Lance ng 9,000 years old, ngunit sa halip ay pinilit. Ang pagpilit sa 9,000 taong gulang na mag-trigger ng itim na bagyong nag-trigger sa kanya ay isang indikasyon ng banta ni Lance sa kanyang buhay. Ang katulong na ito ay talagang nabigla, ang tunay na lakas ni Lance ay hindi katulad ng sa sword trial competition kumpara noong siya ay nasa sword trial competition. Phew! Huminga ng malalim ang matandang lalaki na nasa ika-9 na yugto ng tribulation at tinitigan ang lalaking nakaharap sa kanya sa hindi kalayuan, hindi niya inaasahan na ang unang henyo na ito ng Extreme South Continent ay talagang nasa isang punto kung saan makakalaban niya siya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naniwala siya na si Lance ay hindi nagyayabang nang sabihin niyang ang sword testing competition ay nakakuha lamang ng 1% ng kanyang lakas. Si Lance ay palihim din nag-tune out. Ang matandang maltong ito ay napakalakas na lampas sa imahinasyon ni Lance, lalo na ang itim na putok niya ay sadyang nakakatakot, kung hindi dahil sa katotohanan na si Lance ay may ilang pseudo-immortal na sandata upang protektahan ang kanyang katawan, natakot siya na siya ay mamatay. Walang kahit na mga scrap. Anak, ginulat mo talaga ako. Ngumuso si Lance, sa kasamaang palad, ako ang nagkamali sa paghusga sa iyong lakas at nabigong patayin ka. Killing me? Talk about easy. Sinabi ni Lance, hindi, bagamat napakalakas mo rin, hindi ganoon kahirap na patayin ka. Ang iyong bungo ay basag at mahirap mabawi sa loob ng maikling panahon, at ang ginawa mo ay napakalakas, masasabi ko sa pamamagitan ng the way your hingal na hindi dapat maliit ang konsumo.
Sumeryoso ang mukha ng matandang iyon at sinabing, Rampage, huwag mong isipin na hindi ko alam, hindi ka rin makakatagal. What? You're begging me for mercy. Let's call it a draw and go our separate ways. Mali, I'm not having that thought. Gusto mo akong patayin, papatayin kita. Munting hayop. Ang matandang iyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal. Ngumiti si Lance, huwag kang magmadaling sigawan ako, tingnan mo kung sino ang nasa likod mo. Ah! Ang matandang iyon sa lahat, sa pag-aakalang si Lance ay biglang lumitaw sa kanyang isipan at binigyan siya ng isang nakamamatay na suntok, sa pagkakataong ito, siya ay tumalikod sa gulat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang tumalikod siya, napagtanto niyang wala. No good, cheated. Sabay-sabay na reaksyon ng matanda. Ang mga mataas na bihasang mandirigma ay madalas na nasa pagitan ng isang pag-iisip. Boom! Sa sandaling iyon, isa pang malaking puwersa ang bumagsak mula sa itaas, na nakaposisyon mismo sa skylight na iyon ngayon, at sa mismong lugar, dalawang sunod-sunod na pag-atake ay makakagawa ng higit na pinsala kaysa isa dagdag isa. Ah! Sigaw ng matandang iyon, nahati ang bungo nito sa kalahati. Ang flesh defense ng half-immortal clan ay talagang malakas, kaya hindi pa ito bumukas sa utak. Pinitik ni Lance ang kanyang kamay at ipinasok ang kanyang mga daliri sa utak ng matanda. Luha! Hinugot ang kamay ni Lance, ang utak ng matanda ay inilabas ni Lance, at sa isang kisap mata, wala nang laman ang utak na iyon. Sinubukan ng sanggol ng matanda na tumakas, at madaling hinawakan ito ni Lance gamit ang kanyang kabilang kamay. Iligtas mo ang aking buhay, huwag mo akong patayin. Nataranta ang matanda at humingi ng awa. Ngumuso si Lance, pumunta ka sa Diyos. Wow! Hindi umimik si Lance at direktang dinurog ang sanggol ng matanda. Nang matapos ito, hindi nagatubili si Lance at lumipad patungo sa Little Fire at sa iba pa, sumisigaw, ang kaguluhan dito ay tiyak na magpapa-alerto sa half-immortal clan, umalis tayo kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, dinala ni Lance ang mga tao at lumayo sa larangan ng digmaan sa pinakamabilis niyang makakaya. Sa sandaling ito, ang katulong na nagtatago sa gilid ng larangan ng digmaan ay labis na natulala, bumubulong sa sarili, oh my God, ang sikat na 90,000 years old ng half-immortal clan, ay napatay. Kailangan kong magmadaling bumalik at magulat sa prinsesa, ito ay masyadong hindi kapani-paniwala, siya ay masyadong malakas. 1959. Makalipas ang kalahating oras, sa half-immortal clan palace. Mag-ulat. Ano ito? Patay na ang 9,000 taong gulang. Ano? Paano iyon posible? Ang lakas ng 9,000 years old ay hindi na magagapi sa ilalim ng ikasampung hakbang ng tribulation. Natigilan ng Saint King ng half-immortal clan nang makatanggap siya ng balita. Ang Saint King na ito, ang pinakamalakas na para-human ng half-immortal clan sa ngayon, ay ang ama ni Prinsesa Ariana, at siya ang nagpadala ng 9,000 years old para patayin si Lance at ang iba pa, ngunit ngayon ay dumating ang balita na siya ay patay. My king, it has been confirmed that 9,000 years old is dead. Sabi ng subordinate na iyon. Sinabi sa loob ng half-immortal clan Saint King, sino ang pumatay sa 9,000 years old? Posible kayang may malalakas na tao pa ring lihim na nagpoprotekta sa mga taong iyon mula sa extreme South Continent. Nagtanong ang banal na hari, mayroon ka bang anumang impormasyon tungkol sa mga tao sa matinding katimugang kontinente na iyon? Hindi pa. Mabilis na pumunta at imbestigahan kung sino ang pumatay sa 9,000 years old, gusto kong makita kung aling lahi ng para-human ang maglalakas loob na hawakan ang half-immortal clan ko. Galit na galit ang Saint King. Sa ngayon, sa boudoir ni Princess Ariana. How is it? Nakabalik na ba si Lance at ang iba pa? Nakita ni Prinsesa Ariana ang kanyang kasambahay at nagtatakang nagtanong. Mapatla ang mukha ng dalaga. Ano bang problema mo? Princess, may malaking nangyari. Anong ibig mong sabihin? Baka patay na si Lance. Biglang may naisip si Prinsesa Ariana at nagulat siya, hindi kaya ang tatay ko, ang nagpadala ng taong pumatay kay Lance, hindi ba? Sinabi ng kasambahay, bumalik sa prinsesa, nagpadala nga ang aking hari ng 9,000 taon upang habulin si Lance at ang iba pa, nang maabyutin ko, ang 9,000 years ay isang hakbang na sa unahan ko. What?
Lance, he's dead. Nasakit ang puso ni Princess Ariana. Prinsesa, si Lance ay hindi namatay, ang namatay sa halip ay 9,000 taong gulang. Prinsesa, lahat tayo ay nagkamali sa paghusga na ang tunay na lakas ni Lance, hindi man iyon, siya ay pumatay ng 9,000 taon noong siya ay hinahabol. Sa kanya. Paano kaya yon? Prinsesa, 1,000 beses na totoo, nakita ko ito ng aking mga mata. O aking Diyos, si Lance ay masyadong hindi makajos. Prinsesa, ngayon ay hindi na ako nangangahas na maliitin ang kanilang mga tao mula sa Extreme South Continent, naisip ko na ang pisikal na depensa ni Lance ay napakahina, hindi siya sapat na malakas, hindi ko inaasahan ito, nakakagulat. Ngayon, ano ang tungkol sa kanila? Tumakas sila kaagad pagkatapos patayin ang 9,000 taong gulang. Huwag mong ipagkalat ang bagay na ito. Utos ni Prinsesa Ariana. Prinsesa, natatakot ako na alam na rin ng half-immortal clan na namatay na ang 9,000 years, at iimbestigahan ito ng maaga o huli. Sinabi ni Ayato, kahit ano paman, kung mabibigyan mo pa siya ng kaunting oras, ipagpaliban pa natin sila ng kaunti. 9,000 taong gulang na kamatayan, ito ay isang plano, ang half-immortal clan ay tiyak na hindi pababayaan si Lance at ang iba pa. Princess, 9,000 years old is one of our people were killed, how do you? Pa! Sinampal ng prinsesa ang dalaga sa mukha at galit na sinabi, hindi mo pa ako dapat tanungin, kaya kung tulungan ang sinumang gusto ko. Yes, princess. Nalumbay na bumaba ang dalagang iyon. Si Prinsesa Ariana ay nakaupong mag-isa sa bahay at nakatunganga, ngayon siya ay labis na naguguluhan, isang tao na sa tingin niya ay hindi sapat para sa kanya, ngunit ito ay naging isang sobrang hindi magagapi na henyo, marahil, siya ay hindi sapat para kay Lance. Sa lahat. Makalipas ang isang araw, lumipad si Lance sa malayo para pumunta. Sige, hindi dapat mahabol. Tayo na. Huminto si Lance. Sinabi ni Talia, Lance, kung imbestigahan ng half-immortal clan na pinatay mo sila, dumiretso ba sila sa Extreme South Continent at lilipulin ang mga tao sa Extreme South Continent? Sa kanilang paningin, ang mga tao ng Extreme South Continent ay lahat mga langgam, at ang pagyurak sa isang pugad ng mga langgam ay wala. Galit na sinabi ni Lance, kung maglakas loob sila, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Brother Lance, sa napakaraming para-human sa half-immortal race, hindi tayo kalaban sa kanila. Sinabi ni Lance, kung mayroon akong immortal na enerhiya, ilang mga parang immortal lang, mamamatay ako sa isang shot, damat. Pero wala na ngayon. Sinabi ni Lance, napaka-urgent, kailangan kong mahanap ang immortal chi ngayon at i-activate ang past life mirror ko, kung hindi, ang mga tao sa Extreme South Continent ay malamang na talagang mamamatay. Ang immortal chi ay napakabihirang bagay, paano natin ito mahahanap kung gusto natin? Bumantong hininga si Sina. Sinabi ni Lance, habang nakatayo ngayon, kailangan kong ipaglaban ito. Anong gusto mo? Sinabi ni Lance, mayroon akong supernatural na kakayahan na tinatawag na 1,000-mile trakang, at sa aking nakaraang buhay, ang aking 1,000-mile trakang ay pangunahing ginagamit upang maghanap ng magagandang babae, ngunit magagamit ko rin ito upang mahanap ang immortal chi ngayon. Wala akong fairy chi sa aking katawan para simulan ito. Kaya, gugugol ko ang aking mahabang buhay sa paghahanap. Anong ibig mong sabihin? Ito ay ang gamitin ang haba ng buhay ko upang maghanap ng walang kamatayang enerhiya sa buong 7 dagat. Ang haba ng buhay na ito ay isang tunay na habang buhay na hindi na maaayos, at kung mabubuhay ako ng 10,000 taon sa buhay na ito, mamamatay ako kapag mayroon lamang akong ika-10 ng 1 milenyo ang natitira, gaano man ako kalakas, sabi ni Lance. Kaya kung mabubuhay ka ng 100,000 taon, totoo bang mamamatay ka ng maaga sa 10,000 taon? Oo, 1/10 of my life expectancy, kapag ginamit ko ito ng 10 sunod-sunod, mamamatay ako kaagad sa kakapusan ng buhay. Huwag, masyadong nakakatakot iyon. Agad na tumutol si Talia. Sinabi ni Lance, habang nakatayo ngayon, wala na akong ibang paraan, kailangan kong gawin ito upang mailigtas ang buhay ng mga tao sa Extreme South Continent. Brother Lance, kailan ka pa naging matuwid?
Hindi naman sa matuwid ako, pero, kung napakaraming tao, pinagsama-sama ang lahat ng tao, ilang 10-10 bilyon ang naroroon, gaano man kalamag ang dugo, natatakot ako na hindi ko magawa. Tiisin mo, not to mention, this matter was started because of me. No more, my mind is made up. Pagkatapos sabihin iyon, agad na kinagat ni Lance ang kanyang daliri, kumagat ng dugo, at pagkatapos ay isang punto sa kanyang noo, ang lugar sa kanyang noo kung saan sinabi ang punto ay agad na nagbuga ng liwanag, na parang nabuksan niya ang kanyang ikatlong mata. Nagulat si Little Fire at ang iba pa, bagamat na-activate na ni Lance ang ganitong uri ng banal na kakayahan noon, hindi ito kasing laki ng tila sa pagkakataong ito. Dati, ito ay isang maliit na sukat na pagsubaybay, ngunit sa pagkakataong ito ay ang buong Seven Sistrakang, naghahanap ng walang kamatayang enerhiya. Gayunpaman, ang ika-10 bahagi ng habang buhay ay talagang malaking kabayaran. Ang langit at lupa ay walang limitasyon, sumusubaybay para sa walang kamatayang enerhiya. Biglang, ang noo ni Lance ay tila nagwalas na parang may mga mata. 5 minuto, 10 minuto, 20 minuto. Sa isang kisap mata, kalahating oras ang lumipas. Ang ilaw sa noo ni Lance ay kumikislap at namatay, at ang kanyang noo ay gumaling ng hindi nasaktan. At si Lance, ang kanyang ulo ay tumagilid at nahimatay. Agad namang tumalon ang lahat. Hindi alam ni Lance kung gaano siya katagal nakatulog, ngunit parang may kinuha sa kanyang katawan. Lance, gising ka na. Natuklasan ni Lance na nakahiga siya sa mga hita ni Talia, at may nababanat na init mula sa mga hita ni Talia, pati na rin ang banayad na pabango ng katawan na umabot sa kanyang ilong. Gaano ako katagal nakatulog? Abala na tanong ni Lance. 1960. 2 days. Walang magawang sabi ng lahat. 2 araw, tapos na. Nagulat si Lance. Lance, kamusta ka ngayon? I'm fine. I've found where the fairy energy is, let's go. Agad na bumangon si Lance, walang oras na mawawala, agad siyang sumugod sa kinaroroonan ng Immortal Chi. Ginugol ni Lance ang ika-10 bahagi ng kanyang habang buhay, at hindi ito walang kabuluhan, ngunit ang lokasyon ng walang kamatayang enerhiya na natagpuan ni Lance ay medyo malayo, sa isang walang nakatira, napakatiwangwang at malayong lugar. Syempre, kung ito ay hindi desolated at remote, matagal na sana itong natuklasan. Sa sandaling nagising si Lance, sa palasyo ng Half-Immortal Clan. Mag-ulat. Nakahanap ng clone na pumatay sa 9,000 taong gulang. Ano ang clue? Sabihin. Sa bulwagan ng Half-Immortal Clan, mahigit 12 para-human ang sabay-sabay na sumigaw, isang 9,000 years old ang namatay, lahat ng para-humans ng Half-Immortal Clan ay lumabas, dahil ito ay isang malaking bagay, bilang pinakamalakas na lahi sa spirit world, hindi nila matitiis na ang iba ay talagang nag-provoke sa kanila. Nalaman namin na sa ilang sandali matapos ang sword trial competition ay natapos kahapon, isang katulong na nagngangalang Yuyu, ay pumunta sa direksyon ng timog, ang direksyon na iyong nila Karen, malamang na dumaan sa lugar ng kamatayan ng isang 9,000 taon. Old. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang ikaw ay hindi kailanman nagsabi ng anumang bagay tungkol dito, na para bang hindi mo alam na nangyari ito. Naniniwala ang mga nasasakupan na may isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Dalhin mo dito ang Yuyu. Ito ay dinala. 2 malalakas na lalaki, na pinipilit ang isang kasambahay, na pumasok sa pangunahing bulwagan. Lumuhod. My king spare my life? Wala akong alam. Malakas na sinabi ng Half-Immortal Clan Saint King, 90,000 years old's death, may kaugnayan ba ito sa iyo? Kung hindi mo sasabihin sa akin, mamatay ka. My king's discernment, it really has nothing to do with me. Alam mo talaga ang inside story, and you're still not telling it like it. Pagkatapos noon, sinabi ng dalagang iyon ang kanyang nakita, at ang itinuro sa kanya ng prinsesa. Nagulat ang buong palasyo, talagang pinatay ni Lance ang kahit 9,000 taong gulang. Aking hari, si Lance ay isang taong hindi dapat panatilihin, ito ay isang problema pa rin, kung ito ay magpapatuloy, saan magkakaroon ng hinaharap para sa ating Half-Immortal Clan.
Aking hari, sa napakaraming bilang ng mga tao, ngayon ay napatunayan na posible rin na ang mga tao ay lumitaw na mas malakas kaysa sa atin, natatakot ako na hindi na natin ito mapapatuloy. Oo, akala namin noon na ang mga tao ay isang bungkos lamang ng mga langgam, masyadong tamad na itapon ang mga ito at hayaan silang lumaki, ngunit mukhang mali na ngayon. Na si Lance, isang ikawalong yugto ng Tribulation, ay talagang kayang pumatay ng kahit 9,000 years old, hindi ma-imagine, kung umabot siya sa parahuman, hindi pa rin tayo magiging kalaban. Hindi talaga pwedeng manatili ang taong ito. Hindi lamang si Lance, ngunit ang buong sangkatauhan ay hindi maaaring manatili, kung hindi, ito ay magdadala sa atin ng isang nakamamatay na sakuna sa madaling panahon. Ang malalakas na parahuman ng Half-Immortal Clan ay tumingin sa kanilang hari at nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Ang Saint King ng Half-Immortal Clan ay nagsabi, ang iyong mga opinyon ay kapareho ng sa akin, ang katotohanan na ang mga tao sa Extreme South Continent ay gumawa ng isang henyo tulad nila ay isang senyales mula sa langit na may mali, kung gagawin natin, kumilos ka, malalagay sa panganib ang angkan natin. Kung gayon, ang lahat ay magiging sa utos ng aking hari. Sinabi ng Half-Immortal Clan Saint King, aakyat na ako, bago ko gawin iyon, kailangan kong magtatag ng isang mapayapa at matatag na kapaligiran para sa aking angkan, kung sino sa inyo ang handang sumunod sa akin, hanggang sa dulong timog na kontinente at Poxane iyon. Tao. Ako. Payag ako. Lahat ng 12 ng mga parahuman ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Sinabi ng Half-Immortal Clan Saint King, hindi na kailangang pumunta ng napakaraming tao, dalawa lang ang makakasama ko, Spiritual Deer, Black Sand, sasama kayong dalawa sa Extreme South Continent. Aking hari, ang paglalakbay na ito sa Extreme South Continent ay tiyak na Poxane ang pangkat ng mga langgam na iyon. Hindi maiiwasang, ang Half-Immortal Clan Saint King, ay umalis kasama ang dalawang parahuman, sa lakas ng kanilang tatlong parahuman, tiyak na madaling lipulin ang mga tao ng Extreme South Continent. Sa ngayon, si Lance ay papunta sa lugar kung saan nakaimbak ang walang kamatayang enerhiya. Gayunpaman, ito ay malayo, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw upang makarating doon, at sa kabutihang palad, ang lugar kung saan lumitaw ang walang kamatayang chi ay hindi malayo sa Extreme South Continent. Sinabi ni Lance, dapat nating hatiin ang ating mga tropa sa dalawang direksyon, Little Fire, ikaw at ang Purple Pupil, May, Isabel, at Xiaobai, agad na sumugod sa Extremely Southern Continent, ipaalam sa lahat ng nasa Endless Gate na agad na tumungo sa ang 6 na dagat, sandali, kung maaari mong itago sandali. Oo, lingkod. Si Talia ay abala, malalagay ba sila sa panganib kung gayon? Hindi dapat, hindi sila tao. Sabi ni Little Fire, Brother Lance, huwag kang mag-alala, mag-iingat tayo. Pagkasabi niyo ay agad na nanguna ang Little Fire at lumipad, sumunod naman agad ang iba sa grupo, apurado ang oras at wala ng oras para isipin pa ito ng husto, bagamat may isang tiyak na halaga ng panganib, walang mas mahusay. Angkop para sa gawaing ito kaysa sa kanila sa panahong ito. Sumunod, sinabi ni Lance, dadaanan natin ang teritoryo ng Vajra Clan mamaya, pagdating natin sa Vajra Clan, ang iba sa inyo, humanap ng lugar na mapagtataguan sa Vajra Clan, siguradong maaantala ko ang aking bilis sa pamamagitan ng pagkuha sa inyo. Ako, kailangan kong makarating sa lugar kung saan natagpuan ang Immortal Chi ng mas mabilis hanggat maaari. Sabi ni Lance kay Talia at sa iba pa. Mabuti. Walang mahabang pagkabigo mula kay Talia at sa iba pa. Hindi nagtagal, dumating sila sa teritoryo ng Vajra Clan, at ibinaba silang lahat ni Lance. Hintayin nyo na lang ako dito, babalik talaga ako para sunduin kayo, alam ng Vajra Clan kung gaano ako kalakas, kahit na mahanap ka nila, hindi sila mangangahas na bastos ka, nandito ka, ikaw. Pinakaligtas. Sabi ni Lance. Lance, don't worry about us, bahala ka sa sarili mo. I will, then I'm leaving. Agad na lumipad sa langit si Lance, dumiretso sa lugar kung saan niya natagpuan ang Immortal Chi. Sa sandaling ito, si Lance ay nag-iisa, walang dalang sinuman, at mas mabilis, si Lance ay nagtitiwala na makakarating siya sa kanyang destinasyon sa loob ng 2 araw, o mas mabilis pa.
Makalipas ang halos isang araw at kalahati, patuloy na nagmamaneho si Lance araw at gabi, at sa wakas, nakarating na si Lance sa kanyang destinasyon. Ang destinasyon ay isang kulay abong latian, ang buong latian ay napakalaki, kasing lawak ng karagatan. Boom! Katatapos lang ni Lance sa latian ng biglang, sa maputik na lusek ng latian, isang sinaunang panahong buwaya na halos 200 metro ang haba ay tumalon at ibinuka ang malaking bibig nito, sinusubukang lunukan si Lance. Ang 200 metrong haba na buwaya na ito ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, sinampal ni Lance ang kanyang palad at ang 200 metrong buwaya ay naging meat paste nang hindi nagtagal. Ang antas na ito ay sadyang hindi sapat upang matapos sa harap ni Lance. Boom! Sa sandaling ito, ang buong latian, ang dagindong ng isang buwaya ay lumabas, si Lance ay tumingin sa ibaba at nagulat din, ang buong latian na ito ay para lamang ng isang buwaya, hindi mabilang na mga buwaya ang umiikot sa mga putik ng latian, at bawat isa. Ang isa ay hindi bababa sa 10-10 metrong tuwid at 100 metro ang haba. Ang mga buwaya na ito ay umunlad, at sa hinaharap, sila ay tiyak na maglilinang at maging isang lahi ng buwaya ng pitong dagat, gayunpaman, ang mga buwaya ay hindi mga banal na hayop, mahirap para sa kanila na mabuhay dito. Ang tingin ni Lance ay nagpatuloy, sa gitna ng latian, ang lugar na iyon sa malalim na ilalim ng lupa ay kung saan natagpuan ang Immortal Chi, gayunpaman, ang gitna ng latian ay may pinakamaraming buwaya, mayroong hindi mabilang na nakahandusay sa lupa. Forget what they doing, keep on doing.